Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng Kalingap ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay umiiral ang kapayapaan at pagkakaroon kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na kanyang itinalaga dito. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talata 17, ito po ang mensahe. Magmula noon ay na si Jesus na ang wika, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 32, ito po ang mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ng ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang yun ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talata 36. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Pagpatuloy po natin San Lucas, Kabanata 7, talatang 1 at talatang 8, talatang 3, ito po ang mensahe. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit ka ng mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot at sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung nagkasala ang mga kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay nagsisipat, ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa pagbabahagi natin dito sa Bible Lights Promotion. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang paggabay sa atin at ngayon, paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Nais po ang ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo dito sa mabuting balita na umiiral yung kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Tayong lahat kinakailangan ay generally, siyempre maging matuwid tayo, mabuti o sundin natin ang mabuting balita. Generally, matuwid tayo. So ngayon, kapag sinunod natin yan, iiral yung kapayapaan. Ngayon, kapag nagkasala in particular, kung tayo ay nagkakasala, nagkakaroon ng kaguluhan. Siyempre, kapag ka, ikaw ay gumagawa ng krimen, gumagawa ka ng kasamaan, iba't ibang kasamaan na nagdudulot ng kaguluhan. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ng kasamaan, lahat ng ginagawa ng sino mang masama o nagugumo sa kapangyarihan ng demonyo ay gumagawa ng kaguluhan. So anumang uri ng ginawa mong krimen at kasamaan ay kaguluhan. So ngayon, para maiwasan yung kaguluhan na yan at masalba ka, ikaw ay dapat magbago. Magsisi ka, sisiyan mo yung magkakasalanan mo at magbago ka. Sa gayon, iiral yung kapayapaan kung walang kasamaan. Napakasimple. So kaya dapat yan ang aral ng ating banal na Panginoon Diyos sa mabuting balita. Pagsisihan natin ang ating pagkakasala sapagkat kita maghari ang Diyos. At dapat tayo pailalim sa ating banal na Panginoon Diyos. So tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Sa gayon din, yung nagawan mo ng kasamaan na nagdusa sa iyong krimen o nabiktima mo o naapi mo, magpatawad. Upang sa gayon, huwag kang maghiganti upang ladong gumawa ng kaguluhan para sa paghihiganti naman. So kaya ikaw ay magpatawad, sa gayon ay iiral ng yung kapayapaan. Yung nakagawa ng kasamaan, kung ikaw may nabiktima, ikaw ay magsisi, magbago, kumika ng kapatawaran doon sa nabiktima mo. Yung nabiktima mo, magpatawad naman. Kung magpapatawad ka, hindi ka maghihiganti. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, mamumuhay ng maayos ang lahat. So, ganun kasimple, iiral ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo. So, kung ikaw ay magpahinga ka para magsisisi ka, kung magpapatawad yung nagawa mo ng masama, magkakaroon kayo ng pagkakasundo
magkasundo-sundo sa gayong mga bagay. Sa gayon, aside from that, ay hustisya. Ayun ng hustisya. Kung ang isang tao na nagkakasala at gumagawa ng kasama, gugubon na sa ilalim ng kademonyan, hindi marunong magbago, nilalabag niya yung batas, hindi niya sinusunod ang Diyos sa mabuting balita o sa kalooban ng o New Testament, hindi niya sinusunod. Ngayon, hustisya ang kailangan din. May ginawa ang Diyos sa kapamahalaan, so sila ay nagpapairal hustisya in force in our human life. So ngayon, sa hustisyang ito, ikaw ay mahaharang o ikaw ay sasawatain sa iyong kasamaan. Kukulong ka, o maaaring ikaw ay mapahamak sa iyong ginagawang kasamaan kung lalabanan mo lalo yung gobyerno. So diyan ginawa yung gobyerno para ikaw pero sa magbago, ilagay ka sa loob ng kulungan para sa karon. Pagbabaguhin ka in force. So yan yung hustisya na sinasabi in governance para ikaw ay mapagbago. Ngayon, ang higit pa diyan ay yung gagawin ng Diyos sa paghuhukom. Sapagkat kung hindi tayo makasusunod sa Diyos, may maghuhukom na gagawin. Susupiling ka ng Diyos at parurusahan ka sa dagat-dagatan na puyo. Yung tiyerno tinatawag habang buhay kang so yan yung hustisya na sinasabi. So kaya tayo ay dito sa ginawa ng Diyos na pagpapatawad sa kapamahalaan ng Diyos, sa pagpapatawad na yan, tayo ay ang Diyos ay nagpatawad at tayo ay binibigyan ng pagkakataon. So in a simple, doon sa kapwa-tao natin ay tayo ay aside from nagsisisi tayo doon sa nagawa natin ng mga, siyempre nagsisisi tayo doon sa Diyos sa ginagawa natin kasama para tayo magpatawad. So, ang Diyos ay nagpapatawad. So, yung tao, magpapatawad din. So, ngayon, yung Diyos ay nagtakda ng paghukom kasi kung ikaw ay, kung yung mga tao ay hindi makasusunod sa Kanya patuloy sa paggawa ng kasamaan, mayroong paghukom na gagawin. At aside from mention ng Diyos sa pamumuhay at yun yung kapamalan, diyan tayo pinagtatanggol ng Diyos o pinoprotektahan against doon sa evil or nakagagawa ng hindi mabuti. So, it is by faith nga lamang at aside from the general na pagprotekta ng Diyos sa lahat, laban doon sa mga nakagagawa ng hindi mabuti. So, ngayon ay kapag mayroong masama, ayaw magbago doon sa kagaya ng paggabay ng banal na Panginoon sa Kristo, ayaw magbago ng iba, nagalit sa kanya, pinatay pa nga siya. Akala naman nila, ganun-ganun lang yun, hindi na lang yun na yun na dapat na gawin ng Panginoon sa Kristo. So, ngayon ay kung ikaw ay ayaw magbago, may pamahalaan. So may intervention din ng Diyos para maaari ka mapahamak. In this time, kung ikaw nakagagawa ng masama, puksain ka ng gobyerno. Ikaw ay maaaring madala ka doon sa kulungan or maaaring masalanta ka dahil sa ikaw ay kung lalaban ka sa gobyerno kapag inaaresto ka. In a legal way. Para ikaw ay matigil doon sa kademonyohan mo, hindi ka marunong magbago kapag pinangangaralan ka. So ngayon, aside from that, may intervention ng Diyos. Siyempre, ini-intervene ng Diyos kung yung ginagawa mo ng masama, nananampalataya doon sa Diyos. Kung nananampalataya siya, magtatanggol siya ng Diyos aside from the government, magtatanggol din siya ng Diyos doon sa mga tao na nakagagawa ng sa Kanya. Or either, sakripisyo siya, mga ganun mga for anything na yung kasamaan na maaaring magawa sa Kanya. But usually, kung nananampalataya, sacrifice, kung maaaring ikaw ay or kahit nakatakda ka dun sa sacrifice, pero ibig sabihin, mayroon mga tao kasi nakatadiyaan na mga halimbawa kung ikaw ay nakagagawa nga ng hindi mabuti, maaaring mapahamak ka dahil sa paggawa mo ng masama, either suppress ka ng government sa ginawa ng Diyos, or yung mo, tumangan ka, o ibang tao, halimbawa, ikaw, ginagawa mo ng masama yung isa, ang ginawa, pinagtanggol ko ng iba, perwisyo ka, diba? Doon ka mapapahamak. Or else, suppress ka ng government. Yes. The God himself, o yung kanyang mga alagad, sabatahin ka dahil gumagawa ka ng hindi mabuti. Diba? Doon sa mga tao na humihingi ng saklolo sa kanya, dahil ginagawa mo ng masama, sabi yung gumagawa naman ng mabuti. Mga ganun mga bagay. So, kaya tayo ay, kaya para umiral ng kapayapaan, ganyan umiiral yung kapayapaan. Kaya tayo ay maging matuwid sa ating pamumuhay, tayo ay umiiral yung kapayapaan. Gayunman, hindi lahat nananampalataya nga sa Diyos. Kaya yung hindi lahat nagpapailalim sa Diyos. Kasi kung tayo magpapailalim na sa Diyos,
susundin natin yung kanyang kalooban, tayong lahat ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mundong ito. Pero we are not having the the peace sa mundong ito dahil nga sa nila naniniwala, at maliban doon ay yung mga gobyerno ay sinusumang nila, at yung pagkakaisa ng mga gobyerno, may mga bansa din na nagkakaroon ng pag-aaway-aaway. So yun ang ilan ng mga ilan na mga nagiging problema. So kaya kinakailangan siyempre gusto ng lahat magpailalim ng mga bansa, lahat ng mga tao, para ito ay magkaroon ng kapayapaan through this gabay nga ng ating manlalabang Panginoong Kristo. Siyempre dapat nakilala yung pag-aari niyo dahil siya yung creator eh. So kung yung ba nila iniwala at nagiging masama lalo sa mga demonyo. So yung iba may sarili nilang kapamahalaan, sarili nilang mga pwersa para gumawa ng hindi maganda. So yan ang hindi maganda. So kaya kailangan kagaya ng terorismo, kaya kinakailangan tayo ay para umiral yung kapayapaan. Siyempre unang-una pagiging matuwid. At yung pagiging matuwid, tinuturo siyempre pinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Paano ba tayo mamumuhay na matuwid? Ng kapayapaan. Siyempre unang-una, behavior nga, sinasabi natin, ang gabay ng Panginoon sa Kristo, parang huwag kang mainggitin, huwag kang mahilig sa material na bagay, mamuhay ka maka-spiritual para tayo ay makapamuhay mapayapa. Unang-una, huwag kang mainggitin, away, huwag kang lumalabag sa batas, sumunod ka sa gobyerno, mga ganung mga bagay, ikaw ay mapagmahal sa kapwa. Yung mga ganung mga bagay na simpleng isa sa buhay mo, parang anak na nangangaral sa Panginoon Diyos Ama, Panginoon sa Kristo na nga, parang pinangangaralan na anak, mag-behave ka, huwag kang makipag-away, maging mabait ka sa kapwa. May mga ganung simpleng bagay na dapat natin ay ganyan tayo, ginagabayan ng Diyos para tayo ay umiral yung kapayapaan at tayong mamuhay tayo ng maayos. Kaya lang siyempre marami yung nananamantala. Siyempre kung nananamantala, kaaway yan, gulo, diba? Kapag nananamantala at kung ano na pang ginagamit para sa kanilang sariling kapangalan. So kaya tayo ay may iwasan natin yun kung meron tayong gabay para umiral. So yung iba hindi makasunod, siyempre naruwa ng matuwid at mabuti, kaya yung iba kanyang sariling kanya yung gobyerno, siyempre marami yung nakalala pag may kaya sundin yung gobyerno, kaya doon sila pinupunan sa hoyo sunod yung gobyerno, at yung iba minamalas doon sa pamumuhay para malabang yung batas, yung mga bagay. So kaya pilitin natin masunod yung yung gobyerno para maiwasan yung kaguluhan. Pilitin natin maiwasan yung pagkakamali para maiwasan yung kaguluhan. Kung nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran doon sa napagkasalahan mo, at magbago ka. Ngayon, kung hindi ka magbabago, patuloy luhan. So ngayon, dahil sa patuloy ka magulo, trabaho ng gobyerno, suppress ka para wala yung kaguluhan. So, ang sasapitin mo, kulong. Diba? Para magbago ka. Doon ka pa parang usahan eh. Kung lumabang ka sa gobyerno, problema, baka mag-distract. Aside from that, sa ginagawa mong kasamaan, pwedeng protektahan yung ginagawa mo na masama ng iba. Okay. Baka mapahama ka rin. Gulo na naman, di ba? Lalawak. So ngayon ay yung mga tao naman na nagagawa ng masama, hanggat kaya nyo makapagpatawad at huwag gumanti para hindi rin kayo makagawa ng kaguluhan at kayo mapahamak din sa pag-iiganti na gagawin nyo. Siyempre, kiramin yun eh. Kung mag-iiganti ka sa paggawa mo, kailangan kung gusto mong umiral sa kapayapaan ng justisya, gobyerno ang gamitin mo. Hindi yung sarili mo para husgahan mo yung kapwa-tao mo. May gobyerno para dyan, para kung may mga tao na ayaw mo. Kung sila naman nagsisisi, patawarin mo. Ngayon, kung napakabigat mo magkakasala, halimbawa, gumawa ng maraming karamalduman na kami, gobyerno, yun ang maaari na para sila magbago sa mga ganun mga bagay. At the same time, syempre, habang binubulo nila sa loob ng bulungan, yung maglaya nila, para kayo mapatawad ng Diyos. Ngayon, hindi porke naman kasi pinakukulong natin, yung mga tao nagkasala ay hindi mo na sila pinatatawad. Kasi yun ay isang bagay yun para yung tao ay madisiplina at mapagbago mo through government. Lalo na ayaw magbago.
Pero kung siyempre, kung mayroong mga maliliit na bagay na paglabag sa pamahalaan, pagkakamali, or even not paglabag sa pamahalaan, kung mali din, pwede ka na makapagpatawad o pangaralan. Pero kung makulit, at lalo nang mabigat, siyempre, gobyerno, through justice nga, yung peace na ginagawa, may force. Kaya lang usually, siyempre, ang aral ng ating Panginoon Diyos ay, siyempre, magkasundo kayo sa pamamagitan ng pagsisisi at sa pamamagitan ng pagpapatawad. So, yun. So, ngayon ay sana nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at tayo ay malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Tayo patuloy na nanampalataya, magabayan tayo ng Banal na Santa Maria at yun nga tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos at tayo ay gabay na nakaliwanagan pagmimilagro sa pagbabahagi. Maliwanagan sana ang lahat habang tayo ay gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan